Sa isang lugar sa California, may mga malalaking bisita na mas madalas dumadaan ngayong tag-init. Maraming usapan sa social media matapos sabihin ng isang lalaki mula sa Hickory na nakakuha siya ng kakaibang bagay sa kanyang cellphone camera. Ang kagandahan ng pagtuklas ay hindi lang sa pagpapakita ng isang bihirang bagay, kundi sa paghahanap ng isang bagay na nakatago lang sa harap ng mata. Una ay suriin natin ang mutant goat. Sa isang liblib na lugar sa Timog India, natagpuan ng isang kakaibang kambing na may mukhang parang tao. Ang katawan nito ay katulad ng ibang kambing, ngunit ang mukha nito ay may katangiang parang tao, kabilang ang mga labi na parang isang tao na kumukuha ng selfie. Ang kakaibang hayop na ito ay nag-viral sa internet at mabilis na kumalat ang mga video at talakayan tungkol dito. Ang mutant na kambing ay nagdulot ng pagtataka sa mga taong nakakita nito, na nagtatanong kung saan ito nagmula at kung anong mga pakikipagsapalaran ang naranasan nito. Hindi mapigilan ng mga tao na mag-isip kung paano ito naging ganito. Ang kambing ay naging sikat na humihikayat ng mga tao na makita ito at pag-isipan ang mga misteryo nito. At narito rin ang giant anaconda. Isang nakakagulat na insidente ang nangyari sa isang ilog sa Brazil sa gitna ng isang explorer cruise. Nakita ng ilang turista ang isang malaking ahas na lumalangoy sa malubog na tubig. Ang ahas ay kamakailan lang kumain ng isang malaking bagay at tinamaan ng bangka ng mga natatakot na bisita bago ito umalis. Sa kabila ng panganib, isa sa mga turista ang matapang na hinawakan ng buntot ng ahas at hinila ito sa kabila ng ilog habang umaalis ang bangka. Bagaman sinubukan ng ahas na lumaban, ito ay nanghina dahil kakatapos lang itong kumain ng malaking biktima, kaya't ito ay nakatakas din at lumangoy papalayo. At narito rin ang matabang na balbon. Habang nasa honeymoon road trip sa Idaho, bimisita ang isang mag-asawa sa Yellowstone Bear World. Dito nila nakita ang isang oso na malaki at mataba na may pilay sa kaliwang likod na binti. Nangyari ito isang buwan bago sila dumating. Sa kabila ng kanyang hindi komportableng kondisyon, maswerte ang mag-asawa na makita siya ng malapitan. Nalaman nila na ang oso ay naninirahan sa sanctuary kung saan maaari itong makatanggap ng tulong at alaga para sa kanyang binti. Nais nilang gumaling agad ng oso upang muling makapaglibot ng masaya. Ang pagkakita sa oso ay isang kapanapanabik na bahagi ng kanilang pakikipagsapalaran. At narito rin ng trail hiker. Isang pamilya na nag-hiking sa mga kagubatan ng Canada ang nakaranas ng malaking pagkabigla nang mapansin nilang sinusundan sila ng isang oso. Ang ina na ayaw magtamo ng masamang pangyayari ay nag-advise sa kanyang mga anak na manatiling kalmado habang naglalakad ng dahan-dahan dahil ang pagtakbo ay maaaring mag-udyok sa oso na maging agresibo, kaya't nagpatuloy sila ng may pag-iingat hanggang sa wakas ay umalis ang oso pagkatapos ng 20 minuto. Sa kabutiang palad, ang oso ay hindi nagpakita ng agresyon noong araw na iyon, kung hindi ay maaaring mapahamak ang kanilang hiking trip. At narito rin ang zombie croc. Noong Oktubre 2020, isang magsasaka ang nakakita ng kakaibang tanawin malapit sa isang ilog. Isang nakakatakot na buwaya ang napugutan ng ulo. Kahit nawala na ang ulo, ang mga mata ng buwaya ay kumikislap at ang uso nito ay gumagalaw ng nakakatakot. Ang nakakakilabot na tanawin na ito ay parang isang horror movie, pero ito ay tunay. Kahit patay na, ipinakita ng buhaya ang mga palatandaan ng buhay dahil sa reflex twitching ng mga kalamnan nito. Ang kababalaghang ito ay nagpapakita ng likas na mga instinct ng predator ng mga reptile kahit nasa kamatayan. At narito rin ang direwolf. Noong Oktubre 2015, isang video ang sinasabing nagpakita ng isang direwolf, isang kilalang prehistorikong carnivore na naglakbay hanggang sa 9,000 years na ang nakakalipas. Isang lalaki ang lumabas at nakita ang isang malaking nilalang na kahawig ng lobo sa kanyang bakuran na hinahabol ang kanyang aso. Ang nilalang ay mukhang malaki at kamangha-mangha sa maraming online na manonood. Ang ilan ay nagsasabing baka ito ay isang lobo na may gigantism, habang ang iba ay naniniwala na ito ay simpleng malaking lobo. Ngunit ang mga mahilig sa cryptozoology ay namangha sa footage. Walang impormasyon tungkol sa nangyari sa aso, ngunit tila natakot ang lalaking nagre-record ng video sa posibleng panganib. At narito rin ang gas crater. Ang Gates of Hell, na kilala rin bilang the Wurza Gas Crater, ay nagsimula noong 1971 nang ang mga siyentipiko ay naguhukay para sa gas sa Turkmenistan.
Aksidenteng nakagawa sila ng malaking butas na nagpapakawalan ng gas at nagliyab. Akala nila ay titigil ang apoy ng kusa pero patuloy itong nasusunog ng halos 50 taon. Sa halip na patigilin ang apoy ay pinabayaan na lamang nila ito. Naging tanyag ito at maraming tao mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ang dumalaw upang makita ito. Ginawan pa nga ito ng mga pelikula, ngunit itinuro din ito na kapag binabago ng tao ang kalikasan ay maaari itong magdulot ng malaking epekto na tumatagal ng mahabang panahon. Kaya't habang ito ay medyo nakakatakot, ito rin ay nakakamanghang makita kung gaano kalakas ang kalikasan. At narito rin ang Maggot Bat. Sa video, isang lalaki ang nakakita ng isang malaking mabalahibong hayop na nakahiga sa lupa, ngunit may kakaiba dito. Natatakpan ito ng mga gumagalaw na uod. Ang mga ito ay gumagapang sa buong katawan nito at kumakain. Tila nabigla at medyo nandidiri ang lalaki. Ito pala ay nabubulok na katawan ng oso na maaaring pumanaw ilang araw na ang nakakalipas. At ngayon, ang nabubulok na hayop ay nagsisilbing tamang lugar para sa maraming uod. Natatakpan ng puti ang buong hayop dahil sa mga uod. Ito ay simula pa lang ng pagbabagong anyo ng katawan ng kahit anong nilalang. At narito rin ang bioluminescence bud. Sa Brisbane, Australia, isang lalaki ang naglalakad sa baybayin nang makakita siya ng kakaibang tanawin. Ang putik ay nagliliwanag na parang maliliit na bituin sa gabi. Nang tapakan ng lalaki ang putik, ay nagliwanag ito sa magandang kulay asul. Parang naglalakad siya sa liwanag. Ang espesyal na putik na ito ay tinatawag na bioluminescence mud, na gawa ng maliliit na nilalang na tinatawag na plankton. Nagliliwanag ang mga nilalang na ito kapag nagagalaw, na lumilikha ng nakakamanghang liwanag. Hindi makapaniwala ang lalaki sa kanyang nakita at palaging naalala ang mahiwagang bioluminescence mud na natagpuan niya sa beach na iyon sa Brisbane. At narito rin ang sirena. Isang lalaki ang sumisid sa dagat at nakakita siya ng nakakamanghang bagay. Nakakita siya ng isang nilalang na parang tao na lumitaw mula sa malayo. Ngunit siya ay nagulat nang ito ay lumapit. Ang nilalang ay walang mga binti kundi mayroon itong mahabang buntot ng isda. Iniisip niyang posibleng isang sirena ang nakita niya. Bagaman ang mga tao ay narito na ng halos 200,000 taon. Kakaunti pa lamang ang ating natutuklasan tungkol sa ilalim ng dagat. Ayon sa iba't ibang ahensya, halos 20% pa lang ng karagatan ang napag-aralan at 5% pa lang ang pisikal na nararating o nakikita. Ang video na ito ay nag-iwan ng malaking katanungan sa lahat. Ito nga ba ay isang sirena? At narito rin ang puting elepante. Habang bumibisita sa Utah Park sa Namibia, isang park ranger ang nakakita ng kakaibang tanawin na isang puting elepante. Tulad ng isang bihirang anomalya sa kalikasan, lumapit ang ranger nang may pag-iingat habang nire-record ang malaking puting multo. Iniisip niyang ito ay isang albino na elepante. Ibinahagi niya ang video na ito sa mga netizen upang ipakita ang kagandahan ng kalikasan. Nakakainganyo ang mga manonood, ngunit may mga tao na nagbibigay ng posibleng paliwanag. Ang malaking puting nilalang sa Namibia Savannah ay nabalutan ng puting luwad at kalitsan na kapag natutuyo ay nag-iwan ito ng residue ng tuyong puting powder at puting putik na natatakpan ng balat ng elepante. At narito rin ang humihinga na lupa. Naglalakad si Brian sa isang kagubatan sa Nova Scotia nang may kakaibang nangyari. Parang eksena sa isang pantasya. Nagsimulang kumalaw ang lupa na parang humihinga. Nakakatakot at nakakamangha itong tingnan. Iniisip ni Brian na maaring dahil sa maliliit na ugat ng mga puno na lumuwag dahil sa malakas na hangin matapos putulin ang mga kalapit na puno. Dahil dito parang umaangat ang lupa at mga halaman. Kahit na tama ang paliwanag na ito, ay maraming tao ang tiyak na tatakbo papalayo kapag nakita nila ang lupa na parang humihinga. At narito rin ang puma. Noong Agosto 2014, habang nagbabakasyon sa bundok malapit sa British Columbia, may nakakatakot na nangyayari sa isang lalaki. Nakaharap niya ang isang puma na nagmamasid sa kanya. Sa sobrang takot ay tumakbo siya papalayo, na hindi tamang gawin kapag kaharap ang isang puma. Sabi ng mga eksperto, dapat ginawa niyang mas mukhang malaki ang sarili niya, tulad ng pag-aangat ng bisikleta sa ibabaw ng ulo bilang proteksyon. Mabuti na lang ay hindi galit ang puma at umalis na lamang ito nang walang nasaktan. At narito rin ang Jelly Belly. Noong Agosto 2018, isang robot ang nag-explore sa malaking karagatan malapit sa Australia.
Nakakita ito ng isang bihirang jellyfish na kumakain ng isda. Nakuhanan ng robot ang buong pangyayari mula sa pagpasok ng isda sa loob ng jellyfish hanggang sa makain ito ng buo. Nagtaka ang lahat sa napanood na video. Parang eksena sa isang nakakamanghang pelikula sa ilalim ng dagat.